Tama ni Kiefer. Ako nga. Buksan niyo ang kabaong niya. Halos himatayin sa panlulumo ang babae nang makita ang laman ng kabaong. Bakit ganyan ang itsura niya? Bakit sinag ang bangkay ng anak ko? Bigla akong napalingon sa taxi ko dahil sa lakas ng volume ng radyo nito. Bumukas na naman ang radyo, pero wala na doon ang binatang pasero ko. Nandun na siya sa loob ng kabaong na nasa harapan ko. Nagkamali ako nang akalain kong multo ang babaeng pasahero ko. Hindi pala ako ang sundo niya papunta sa muro, kundi ang sarili ng anak na si Kiefer na sumundo sa kanya sa airport. Labis ang hilakbot ko nang mapag-alaman ko sa binatang kabarkada ni Kiefer ang malamig na sinapit nito noong nakaraang linggo. Kumilig kasi ang si Kiefer kasama ang mga kaklase niya sa Timog. Doon sa may QC. Nagkaroon daw ng sunog dun sa diskohan na dinimikan nila. Lahat sila natupok na apoy. Lahat sila patay. Isa ito sa mga nakakakilabot na karanasan ko sa buong pagka-taxi driver ko na hindi ko malilimutan, Sir Jupiter. Hindi ko makakalimutan na minsan sa buhay ko, nakainkwento ako ng isang mapagmahal na ina na gagawin ng lahat maitaluyod lang ang lahat ng kahilingan at kapritsyo ng kanyang anak. Sa mga tagapakinig ng Takip Silim, sana'y may natutunan kayong aral mula sa kwento ko. Huwag ninyo sanang bibigyan ng sama ng loob ang inyong mga magulang, lalong-lalo na ang inyong mga ina na nagsakripisyo simula pa lamang ng alagaan niya kayo sa kanyang sinapupunan. Dahil wala nang mas tatamis at hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Kung meron man, ito ay ang pagmamahal ng ating Diyos Ama. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng lahat ng mga namayapa sa sakuna. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Dear Sir Jupiter, ako po si Errol, 32 years old. Itong kwento ko po ay nangyari noong 2014 sa Benguet, Baguio. Ako, ang ate ko at ang karelasyon niya ay nagtatrabaho bilang servidora sa isang videoke house na at the same time ay pinatang din. Stay-in po kami sa trabaho. Noong unang araw po kung kailan kami dumating sa lugar, iba na po ang pakiramdam ko. 5 palapag po ang gusali na pinagtatrabahoan namin. 2 po ang underground nito. Basement po ang nasa first floor. Ang second floor po ay underground or second basement kung saan kami naroon. Sa bintana ng underground ay tanaw ang sobrang lalim na bangin. Ang mga bahay at gusali po nasa tabing kalsada at sa bangin lang din nakatayo. Noong first day nga po ng duty ko, nag-CR po muna ako. Nagmamadali ako kasi hinip-hinip na ako. Pagpasok ko sa loob ng CR, nagtaka ako kung bakit lumalaw ang ground parang bahagyang inalo. Itinignan ko ito, Pinansin.
Nang matapos na akong mag-CR, lumabas na ako. Isasara ko sana ang pinto bago ako umalis nang makita kong biglang umangat ang tabo na nasa drum. Maliit na drum po kasi ang ginagamit sa CR. Natulala ako dahil sa nakita ko. Bigla akong natauhan nang matapsikan ako ng tubig dahil bumagsak na yung tabo sa drum. Mabilis kong iniwan ang CR at ikinuwento ko kay ate ang nakita ko pero pinawanan lang niya ako. Nang sumunod na araw, habang nasa kwarto kaming tatlo, may tumapik daw sa ate ko. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, nabasa niya ang registered name ni Mabel, ang karelasyon niya. Nagtaka kami kasi ang cellphone ni Mabel ay naka-charge. Hindi na ito tawag ni Mabel. Pero sinubukang sagutin ni ate ang tawag. Wala naman daw sumasagot. Kaya nagtataka na talaga kami, Sir Jupiter. Ang sumunod na araw naman, naka-duty ang ate ko at ang isa naming kasamahan. Habang naka-duty raw sila, ay biglang lang bulaw ang upuan na gawa sa nara. Mabigat po ang kahoy na yun, kaya imposibleng gumalaw yun nang hindi sinadyang pagalawin. Hindi rin yung pagkakayin ng kami na hindi naman malakas ang hangin ng oras na yun. Hindi raw nakapag-react ang ate ko. Hinayaan niya na lang at itinuloy ang trabaho. Isang gabi, pagtulog ko, nanatili ako ng isang lalaki. Maliit siya. Kulot ang bubok na nakatakip sa mukha. Nakatingin lang siya sa amin habang natutulog kami. Maya-maya ay naramdaman kong may gumigising sa akin. Binabangungot daw pala ako. At mas nawindan ako nang malaman ko na yung panaginip ko ay napanaginipan din pala ng tatlo pa naming kasamahan sa kwarto. Mayroon pang isang pangyayari, Sir Jupiter. Sarado ang store namin ng araw na yun. Nagtataka kami kung bakit may naglalakad sa hallway. Wala namang tao yun. Nang sinilit namin, may anino kaming nakita na padaan-daan, pero wala namang tao. Hindi na kami mapakali ng mga oras na yun. Gusto na namin umuwi agad sa Maynila, kaso walang biyahe. At habang naghihintay kaming mag-umaga, may tumawag sa cellphone ng ate ko. Sinagot niya ito pero walang sumasagot sa kabilang linya. Sa takot niya ay tinanggal niya ang SIM. Natatakot kami na may hanang pagtataka kung bakit may nag-call pa rin kahit wala ng SIM card ang cellphone ni ate. Lalong tumindi ang takot namin. Sobrang nagtataka kami. Akala namin ay sa palabas lang nakikita ang ganoong eksena. Pero naranasan na po namin ito at mas tumindi pa ang takot namin dahil tinanggal na rin pati ang battery ng cellphone ni ate. Pero may tumatawag pa rin. Panay pa rin ang ring ng cellphone niya. Kaya nung umaga na po, ay nagdesisyon na kaming umuwi sa lugar namin. Habang nasa biyahe po kami ay naisip kong weird talaga ang napuntahan namin sa Baguio. Nagkakatay po sila ng baboy every Friday at inilalaga po ito. Lahat ng nakatira sa lugar ay dadalo